Ito nga pala yung aking breeding station. Ito mga kalapatid. Dito ako nagbi-breed, no? Simple lang yung aking breeder cage. Sariling gawa lang, sir, ano? Oo. Anong buwan ka po nag-breed kapag South Race? Medyo maaga. Gawa na February. Nag-start na akong mag-breed. Kasi minsan yung breed mo ng February, minsan may mga nagkakasakit. Pwede pang maihabol pagka medyo maaga yung pagbi-breed mo ng SDR. Kumbaga ang ibon medyo maedad pagdating ng South. Kumbaga sa experience mo, sir, sa tagal mo nag-iibon, mas lamang yung maedad sa pangtawidan ng dagat. Sa experience ko, pag mga malalayong liparan, iba kasi ang lipad nung medyo may edad. Kasi yung mga bata, para bang sila ay mabibilis. Meron ding may edad na bata na dumudulo, depende siguro kung maagang mag-mature, parang gano'n. Depende din sa lahian nila. Pero ikaw, sir, hiyang po sa mga gusto mo magulang-gulang ipalaban? Oo. Hiyang ako dun sa mga medyo maagang mag-breed. Kasi kumbaga, pagdating ng South, bihis na sila eh. Ikaw, sir, nagkakating pa ng mga panlaban mo? Yung mga depende rin na sinasabi? Dati ako nagkakating nun. Ang problema, yung iba naman wala. Hindi na ako nagkakating katulad ng mga ginagawa ng iba na ginagaya ko. Kumbaga, sir, hinahayaan mo na lang sila? Oo, hinahayaan ko lang. Sa bagay, nananalo naman kahit kulang bakbak no? Sabi nga kung para sa'yo. Oo, yan. Sir, alin dyan yung producer mo ng winner? Ito. Medyo lang siya, yung lugon. Anong bloodline na to, sir? Egayap. Bali siya ay direct Egayap. Ano daw pong baseline nan, sir? Nandun sa pedigree, pero kalimitan ng niya ay Stitch. Tapos, sir, ano na pong mga naiproduce na winner na yung ibon na yan? 4th overall champion ngayong nitong last summer race. Bali ang naglipad nung ibon na ito yung tropa. Bali siya yung nag-breed ngayon. Parang ipinamahala na sa akin yung pagbe-breed sa kanya ngayon. Okay. Hindi niya matutukan. Nag-aaral kasi sa Manila. Okay po. Yan, ito mga kalapatid. So, abangan pa natin yung mga magiging anak nito. Ito pa yung iba kong breederan. Ito mga kalapatid. Bali, binibreed ko sila ngayong pang summer. Din siya, direct Egayap. Stitch yung line. Bali, nag-produce ito ng MacArthur Finisher. Na dito sa akin yung anak niya. Sino na naglipad, sir? Ikaw din? Hindi, yung tropa ko naglipad. Tapos bibreed ko siya ngayong pang summer race. Ano, sir? Binaklas mo pa yung pairing nila? Hindi na. Ako kasi pagka alam kong ang pairing ay nagmatch na, hindi na ako nagbabago ng pares. Kasi ganun din naman halimbawa, magbabago ka ng pares, parang ka rin lang. Kumbaga ay nagmamatch. Magmatch sila, hindi ko na, sila na lang yung pagpaparising ko. Kamusta naman, sir, yung mga nangyari yung kapag hindi mo pinapalitan yung mga ka-pairing nila? Kamusta naman po yung race result? Okay naman. Medyo, kumbaga ay nakaka-chamba. Nananalo naman, nag-overall. Nakakapagpauwi naman ng kahit papano ng dulo ng MacArthur race. Tapos, sir, madalas ka ata dito mag-lap champion, ha? Medyo nakaka-chamba ng lap champion. Pero sa malapitan, hindi gaano. Wala akong ibong masyadong mabibilis. Kalimitan na yung mga sa long distance. Mga ilang kilometer, sir, na natulin yung ibon mo? Siguro mga 180, ganun. Tapos, diretso na yun hanggang malayo na? Dami akong champion dyan na mga Kalbayog, Legazpi, yan, nakapagpa-lap champion tayo. Tutulin. Tsaka ang dami mo magsalang pala, sir, Bali, ito'y nakapag-produce na ito ng overall champion. Yan, pairing na yan, sir. Yung hen ay nasa tropa. Pinalitan ko muna ng ibang hen. Yan, ang linyada niyan ay bundirin. Babundarin po. BDB. Tapos ito naman, ito ay may lipad. Bali, siya ay nabili namin kay Boss Roald Makatangay. Okay. Yun. Bali sila ay magpinsan. Yung nanay nila ay iisa. Kamusta naman, sir, yan sa karera, yung mga naging anak? Hindi ko pa, ngayon ko pa lang siya pinagpares, pero yung tatay nitong kak,
6 overall champion nung South. Tapos Tacloban finisher, Wednesday siya nakauwi, pero all club ay walang zero clocking. Kasi super smash. Kaya pala nahirapan sir ano. Oo, pero dito sa club dati na nilipad namin, ako yung unang nakapagpauwi ng Tacloban na Wednesday. Lahian nito. Di matibay sir ano. Oo. Ito naman si Tacloban ko. Tacloban Clacker sir. Finisher sa 6 overall champion. Siya yung umuwi nung Miyerkules. Oo, yan. Sir, pakikuha mo nga po. Yung ibon na yan. Tapos yung anak niya ay nag-9th overall champion sa NDR. Yung unang beses mo sir lumaro ng Norte. Ito. Matibay itong ibon na to, mga kalapatids. So, pinakaunang nakapagpauwi ng Tacloban, smash race. To. Sir, ano nga pong bloodline nito? Ito ay meron siyang pasok na dun sa nanay, Taiwan. Yung nanay niya. Tapos sir, kamusta naman to sa breeding? Oo, naglabas na ito ng 9th overall sa NDR. Hindi pa nasusundan pa? Hindi pa. Ngayon, yung mga lilipad niya, yung mga anak niya ngayong NDR sa ARPQ, 2 pa. Hindi pa nawawala. Abangan natin mga kalapatids yung mga anak nito. Tingnan natin kung magbibigay ulit ng panalo ngayong NDR. Tapos sir, ikaw pala, ano mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na bibili nung gagawin nilang materyales pagdating sa breeding? Siguro, pagka magsisimula, lalo na sa panahon ngayon, kailangan talaga yung tested na. Kumbaga, yung linyada na... Marami kasing linyada ngayon eh. Yung iba mamahalin, yung mga linyadang mamahalin. Meron namang naabel na kahit medyo mura, pero yung linyada naman nila nananalo. Kumbaga, mas magandang magsimula sa linyada na pwede kang ipanalo nung iyong aalaga ang kalapate. Maraming salamat sir. Ikaw pala sir, pagdating sa breeding, anong mga gamit mong supplements dito? Gumagamit ako ng nung mga grits. Pero wala akong gaanong vitamins. Parang natural, ba? Binibigyan ko lang sila minsan nung sa tubig, honey. Ayun, ganun. Tapos sa patuka, kalimitan gumagamit ako ng mga pellets para yung sila magkaroon ng pats ng taba. Sa inakay sir, may nire-reject ka po? Meron, mga bansot. Kumbaga, mabagal yung kanilang paglaki. Minsan ay lumalaki yung leeg. Tapos minsan labas yung pusod, ay kinakal ko na yung ganun. Sakitin. Meron kasing kalapate, pagka tinamaan ng sakit, halimbawa, minsan pag binigyan mo sila ng gamot isang beses, tapos nakaka-recover sila ng sarili. Kumbaga malalakas yung stamina. Pag malalakas yung stamina ng inakay mo, pwede kang ilaban nun pagka dating ng karera. Sa itlog sir, hindi ka ba maselan? Mas maganda talaga sa itlog yung makinis. Kumbaga, kumpleto. Hindi, kasi merong itlog na na parang may butil-butil. Ano pong ibig sabihin nun sa pag ganon, sir, sa tagal mo nag-iibon? Parang hindi normal ba sa ibon na sila ay mag-itlog ng ganon. Kumbaga may kulang. Tapos, pagka napisa na, mas maganda yung pag napisa, yung bang hindi dikit yung kanyang puso dun sa itlog. Kailangan ay malinis yung pagkakaano. Ibig sabihin, nalimliman nila ng tama. Yun. Yung tama yung pagkakapisa. Yun. Maraming salamat, sir.